Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinatutungkol sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito'y pinagdiriwang po natin ang paggunita kay San Maximilian Kolbe. Isang saksi na ang pag-ibig sa Diyos ang pinakamatibay na panuntuyan ng buhay ng bawat Kristiyano at sumusunod kay Jesus at sa mahal na Birhen. Hilingin natin na sa pamamatnubay at pananalangin ni San Maximilian Kolbe, makita natin ang tunay na kahalagahan ng pagliligtas ni Jesus sa ating buhay sa pamamagitan ng krus, ng pag-aalay niya ng buhay para sa atin. Kasama ng pananalangin ni San Padre Pio, tayong lahat ay natitipon. Ipinauubaya kay San Padre Pio ang ating mga kahilingan, ang ating mga mithiin at mga pangangailangan. At upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa amin lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong manaig sa mga pahirap ang martir ni San Maximilian Kolbe. Ipagkaloob mong kaming nagdiriwang ngayon sa kanyang tagumpay ay makapanatiling di natitinag ng mga kumakalaban, pakundangan sa iyong pagkupkop sa amin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kaisa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod na pinaliguan, ni kinuskos ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawain sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo, noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib. Mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan, upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan,
Nakipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamitan kita ng may magagandang burda, at sinuutan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuutan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tenga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot, pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay ka sa katayuan sa isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palukmuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo na ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang mangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magsitayo po lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina
at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hihiwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na sa hapag ng Eukaristiya at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo ay muling pinatatatag sa ating pananampalataya at pagsasabuhay ng aral ni Kristo. Kami pong mga pari na nasa harapan ninyo ay mga bisita din dito at mga pilgrims. Hindi po kami taga rito sa Lipa, kami po ay galing ng Maynila. At nagtungo po kami dito upang manalangin din tulad ninyo. Nakatitiyak ako sa inyong mga puso, ang dami ninyong daladalang mga intensyon na inilalapit kay Padre Pio. Ganon din po kaming mga pari na nasa harapan ninyo ngayon. Kami din ay lumalapit kay Padre Pio at daladala namin sa aming mga puso ang napakaraming mga intensyon namin at mga ipinagkatiwala din sa amin. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, ang dami natin pwedeng puliting aral sa mga salita ng Diyos ngayong umagang ito. Pero ibig ko lamang po kayong anyayahan dun sa unang pagbasa. Napakaganda po at ako ay naantig doon sa unang pagbasa. Ipinakikita sa atin sa unang pagbasa kung paanong ang Diyos sa kanyang kagandahang loob ay tinulungan at hinubog ang Israel para kanyang maging katangi-tanging ugnayan. Magmula, ewan ko kung natatandaan niyo yung unang pagbasa, pinakita sa atin yung isang batang babae na iniwan sa daan, duguan, kinalinga ng isang lalaki, inaruga, pinalaki, binigyan ng lahat ng kinakailangan hanggang para bagang siya'y maging tulad ng isang reyna. At kahit na sukdulan ang kabutihan ng taong ito doon sa iniwan at inabandon ng bata na naging marangya ngayon na isang dalaga, nagkasala pa rin at nagtaksil pa rin ang dalagang ito sa umaruga sa kanya. Ito po yung binibigay sa atin na larawan ng Israel at ng Diyos. Ang Israel ay napakaliit na bansa. Inaruga ng Panginoon ni Yahweh. At sa lahat ng mga bansa, itinangi siya. Ngunit napakaraming pagkakataon na ang Israel ay nagtataksil sa Diyos sa kanyang pangakasalanan. Ito po yung larawan ng unang pagbasa, ang Israel at ang Diyos.
Ang Diyos nagmamahal hindi sapagkat ang Israel ang pinakamaganda, ang Israel ang pinakamatapang o ang pinakamayaman, hindi. Sapagkat pinili ni Yahweh ang Israel para maging kanya. Kung ito'y larawan ng Israel at ng Diyos, siguro po hindi naman po kalabisan kung makita din natin ang larawan natin, tayo at ang Diyos. Sa harapan ng Diyos, mayroon po ba tayong maipagmamalaki? Kung magbabalik tanaw po tayo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, nakatitiyak ako kung tayo'y makatotohanan lamang, makikita ninyo na wala tayong mayroon o anumang kasaganaan, mayroon tayo o anuman mayroon tayo, hindi natin maiaaring atin lamang kung hindi biyaya ng Diyos. Mayroon ba sa inyo o kahit na sa akin na magigising sa bawat araw kung hindi inibig ng Diyos? Mayroon ba sa inyo dito na magdadagdag sa kanyang buhay kung anuman ang iyong kakayahan, politiko man o anuman, mayaman ka man, mayroon bang makadadagdag sa iyo na hindi ninanais ng Diyos? Ang lahat ay biyaya ng Diyos. At sa misang ito yung ating pinalilinaw sa ating mga puso. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Mayaman ka, kanino galing? Malakas ka, kanino galing? May katalinuhan ka, kanino galing? Anuman ang mayroon tayo, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Meron ngang kasabihan sa English, no, itong bang, ang sabi, what is the difference between a humble person and a proud person? Ano yung pagkakaiba ng isang mapagkumbabang tao at ng isang mayabang? Ang sabi, there is only a hairline difference between a humble person and a proud person. Kahibla lang ng buhok ang pagkakaiba ng isang mayabang at ng isang mapagkumbaba. Ano yon? Pareho silang nakikita ang biyaya. Yung mapagkumbaba, nakikita yung regalo. Yung mayabang, nakikita din yung regalo. Pero ang pagkakaiba, yung mapagkumbaba, nakikita yung regalo at kung kanino galing yung regalo. Ang mayabang at mapagmataas, nakikita ang regalo, pero nakakalimutan na nagbigay ng regalo. Sa misa pong ito, sama-sama po tayo nagpapakumbaba. Nakikita natin ang napakaraming mga biyaya sa buhay natin, pero higit sa lahat at nagingibabaw, kinikilala natin ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya sa buhay natin. Bawat araw na dumadating at bawat araw na natatapos, ang ating pasasalamat sa nagbibigay ng biyaya. Kaya nga ba sa hapag na ito, ang tawag natin dito sa ginagawa nating misa ay Eucharistia. Ano po ang ibig sabihin ng Eucharistia? Ito po ay nanggaling sa salitang Grieko na ang ibig sabihin ay pasasalamat. Walang misa na hindi pasasalamat. Bakit? Sapagkat si Kristo ang pinakadakila nating pasasalamat sa Diyos. Sapagkat sa Kanya, ang lahat ng mga biyayang tinatanggap natin ay patunay ng pag-ibig ng Diyos Ama sa ating lahat. Nagkakaisa ang ating mga puso. Nakikita natin ang lahat ng biyaya sa buhay natin. Pero higit sa lahat, kinikilala natin kung sino ang pinanggagalingan ng mga biyaya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo ng taimtim mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Hesu Kristo kay samuat ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Maximilian Kolbe ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ni Kristo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa, at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Maximilian Kolbe, ni San Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiyaw kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ni Jesus, ibahagi natin ang kapayapaang ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon at Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Maximilian Kolbe sa pamamagitan ni Jesucristo, kaysa mo at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayun at ipag